gives to me. Naniniwala po ba tayo? Na kung tayo ay totoong nakasumpong ng biyaya ng Panginoon, tayo ay nakasumpong talaga ng kahabagan niya. Hindi ba't pahalan niya? Hindi ba't hindi mo basta-basta ito hayaan na mapaniwala o sabihin natin mapupunta na kung saan-saan. Pero tayo bilang tao, nasa proseso pa rin kasi tayo ng tinatawag na hinabago pa tayo sa pagpagkakain ng Panginoon unti-unti na maging katulad niya. That's the whole essence of my message tonight. It's all about the inner strength or yung kalakasan na gusto ibigay sa inyo ng Panginoon para tayo ay maging matagumpay araw-araw. I remember when Pastor Ruel shared this morning yung regarding dun sa tagumpay na binigay ng Panginoon. Sa mga Israelita, isang napakalaking tagumpay yun para ipakita sa kanila ng Panginoon na hindi ito magpatungkol sa lakas nila, kundi patungkol sa ginagawa ng Panginoon. Sa atin naman, purihin ng Panginoon, una sa lahat, mga Gentiles tayo, hindi naman tayo mga Budyo, di ba? Pero dahil pa rin sa ginawa ng Diyos sa krus, tapos na matagumpay na. Pinagtagumpay na ng Panginoon, amen? The only thing we need to understand is paano tayo lalakad nang nabubuhay tayo matagumpay doon sa tamang pananaw na kung sino tayo bilang anak niya. And yun yung panalangin ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 3. Sa Ephesians chapter 3, meron dito verse na makikita natin from verse 14 up to 21 na kung saan yung bottom line ng verse, sa verse 21, yun yung purpose ng church. Yun yung purpose natin, mga kapatid. Sabi ng verse 21, and to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So, purpose pala natin as a church ay maibalik natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? So, paano natin gagawin yun? Hindi natin magagawa yun sa sariling lakas natin. Hindi natin magagawa yun sa sariling katalinuhan, sa sariling karunungan lang, dahil may kinalaman ito lahat sa ginawa na niya. At ang nais niya para sa iyo sa akin, ay lumakad tayo at maunawaan natin kung ano yung plano, yung layunin, at yung paraan niya para sa atin. Kasi pag yun yung naging pananaw natin, o ipinamuhay natin, o niyakap natin, dilakad natin, magagawa natin, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, yung inaasahan sa atin, yung role natin bilang simbahan. Samahan niyo po, tayo po manalangin sa iyo. Dakilan namin Diyos, salamat po sa napakagandang pagkakataon ng kapagpapagod sa iyo. Samahan niyo po kami patuloy sa aming pagugulay ng iyong mga katotohanan na aming dapat makita na magdudulot naman sa amin ito na maging matibay ang aming pananampalataya. Sapagkat yun ang nais mo. Yun ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus. So yun din ang panalangin din namin sa isa't isa. Panalangin namin para sa kongregasyon ng IBC. Panalangin namin bilang mga pastor. Nang sa ganun, magawa namin, magampanan namin, Panginoon, na mabuhay sa pag-ibig mo at magampanan namin ang tunay na disenyo ng simbahan na mag-alay ng papuri, ng kaluwalhatian, ng pagsamba tanging sa pangalan nila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, lagi kami nare-remind dito sa aming pag-share ng salita ng Panginoon. Ano ba yung nag-overflow? Ano ba yung sinasabi sa inyo, Panginoon, itong mga nakarang araw, itong week na to. Kaya natuwa ako nung sinari mag-isip regarding sa sinasabi ng Panginoon sa Kanya. So talagang, sabi ko, imagine kung ganun tayo lahat, ganun tayo conscious lahat. Sa sinasabi sa atin ng Panginoon, na yun ang magdulot nawa sa iyo at sa akin, na lalo tayong sumunod sa Kanya. Isa sinasabi sa atin ng Panginoon lately. Ano yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon? Sapagkat dito sa talata nito, sa Ephesians chapter 3, ito yung for 3 weeks ago, ito yung nabasa-basa ko rin. Pero merong tinuturo sa atin ng Panginoon patungkol dito, una sa akin, personally, and then of course, para sa atin bilang simbahan. Sabi ni Apostle Paul sa
sa verse 14, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and on earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory," ano sabi dyan? "To be strengthened with might by His Spirit in the inner man." Alam nyo, dahil nga nakakulong si Apostol Pablo, sulat niya ako niya ito sa mga taga-Ephesus. At syempre, dahil gano'n na sitwasyon, o sinabi ng Apostol Paul, alam ng mga kapatiran, bagamat sila ay nag-aalala para kay Apostol Paul. Pero kung mababasa niyo yung mga verse earlier, sinabi ng Apostol Paul, huwag kayong mag-alala sa tribulation na hinaharap ko. May purpose ko. Para rin ko sa ikabubuti niyo. Itong pagkakulong ko. Ipinakita na sa akin yung Panginoon yung plano niya. Yung layunin niya para sa akin. At itong kapighatian na hinaharap niya, kasama yun. Imagine, siguro inaantay nila dun sa part na nung sinasabi na ni Apostle Paul sa kanila, ito yung panalangin ko sa inyo. Yung panalangin na yun, walang kinalaman dun sa madalas. Minsan, ang panalangin natin, ano yung madalas sa panalangin natin? Hindi ba yung panalangin natin madalas patungkol sa gusto natin? Amen? Tama? Di ba minsan panalangin natin, Panginoon, gusto ko lahat namin magkaroon ng bahay. Gusto sana namin, Panginoon, Pastor, magkaroon kami ng matinong sasakyan. Panginoon, gusto sana namin magkaroon kami ng time bilang pamilya, makapag-abroad, makapag-vacation. Speaking of vacation, cancel na naman yung vacation dapat namin sa Korea this March. Kasi nga dahil sa, ENCO, nung nakaraang January, pumutok yung taal. Ayun na namin magpalubok. Baka pag nagpalubok kami ulit, iba na naman yung dahilan. Ayaw talaga ni Lord muna. Ito na lang daw. Dito ka naawa na ako ng flu. So, bakit pa okay na ako? Punta sa ibang bansa para pakakuha ng important na sakit. So, hindi yun yung lumabas eh. Hindi yun yung ina-expect minsan natin na, ano ba yung gusto prayer niya po sa mo? Pero ito yung prayer niya for the church, and I believe for us today. Aside this family, gusto natin maintindihan na ito dapat yung laman ng panalangin natin. Kung meron mang tao gusto mag-pray para sa'yo, ito yung magandang sabihin mo, ito yung pag-pray mo sa akin. Masana ito yung ipag-pray natin sa parang gusto natin ilapit sa Panginoon. Or how can I pray for you? Pag-pray natin na tulad ng prayer na ito, nasabi ng ni Apostle Paul, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Yung strengthened doon, similar niya sa shinare pastor yung last time. Pero ito, yung Greek na ito, nung binabasa natin ito, ay ibig sabihin ay Kratayoko. Ang ibig sabihin nun, to be made strong, to increase in strength, to grow stronger. Yun ang nais ni Apostle Paul para sa mga mananampalataya, para sa inyo sa akin. Nang sa ganun, ma-serve natin, magampanan natin yung purpose natin sa generation natin. Kasi kung wala yung lakas na yun, wala yung kapangyarihan ng Panginoon na dumadalang sa atin para magampanan yung nais ng Panginoon na gusto natin marating, kung saan niya tayo gusto dalhin, kung saan yung direction niya sa atin para sa taon na yun. Kailangan natin, mga kapatid, na patuloy natin hayaan yung Panginoon makunin sa buhay natin. Patuloy natin, mga kapatid, na hayaan yung salita niya, ang maging sandigan at pamantayan natin nang yun ang mag-influence sa iyo at sa atin na magawa natin. Bakit? Kasi yung ultimate goal naman ni Lord, alam ko tatlong bagay ang ultimate goal ni Lord. Of course, all of us, alam natin ang ultimate goal natin is to worship Him, to be more like Him. Pero bago yun, ang gustong gawin ng Panginoon sa atin ay yung character development natin. Alright? Naniniwala po ba kayo? Na ang ultimate goal ng Panginoon sa atin, number one, is for you and I, na ma-develop yung character natin. At yung character na yun, may kinalaman kung sino si Kristo sa buhay natin. May kinalaman na ikaw at ako dapat maging katulad niya. Pangalawang bagay na gusto ng Panginoon sa atin, hindi ito patungkol sa iyo. Life is not about you, but all about Him. So may kinalaman nito pala patungkol sa ginagawa niya sa buhay natin. Pagkakataon sa atin bilang sambahan na maging kabahagi tayo ng ginagawa ni Lord, ni-invite na tayo, sumasama tayo. Ngayon, may mga bagay, itong mahirap mga kapatid, na totoo lang.
mahirap itong pag-usapan. Yung una, may kinalaman to sa character development natin, pagiging Christ-like natin. Ibig sabihin nun, meron kailangan mangyari pagbabago. So Christ-likeness, listen church, is all about transforming your character. Hindi niya babaguhin yung personality mo. Hindi ibig sabihin ng Christ-likeness may hindi ka na. Hindi ibig sabihin ng Christ-likeness hindi ka na marunong magalit. Hindi yun yun. Ang Christ-likeness, malaking dinidevelop niya sa atin o binabago niya sa atin sa character natin na tayo ay in-tune yung heart natin sa Kanya at yung realidad mo ay nasa salita ng Diyos. At ang maganda pa nito, nagmamanifest yung Panginoon natin, yung presence niya sa buhay natin, the more tayo na aambaling individual sa Kanya. Alright? So yung productivity ng buhay natin, hindi yun dahil sa ginagawa mo. Listen church, God is not interested. Listen, babalik na rin ko rin place ko. Our Lord is far more interested in your loving relationship with Him than what you are doing for Him. Ano yung sabihin, Pastor? Ibig sabihin, hindi kami dapat mag-involve sa church, hindi kami dapat mag-ministry. Hindi yung point ko. Natutuwa ko yung mga pastors, makita kayong active, makita kayong nagsisearch sa Panginoon. Pero kung makakalimutan mo yung pinaka-mahalaga, this is your relationship with Him, then you're missing the point. Ginagawa mo na yung isang bagay just for your religious sake or your religiosity sake. Religyoso ka na. Pero tayo, tinuturo sa atin dito sa simbahan natin na ikaw at ako, tayo ay gumagawa dapat by product yun ng intimacy natin sa Kanya. Amen? So, kamusta yung intimacy natin sa Kanya? Kamusta yung pakipag-usap natin sa Kanya? Nag-uumapaw ba siya talaga sa buhay natin? Kailangan natin tingnan yung mga kapatid. Bakit? Kasi kung tayo nga, kapag may mga bagay na napanood tayo sa pelikula, nag-uumapaw ka, di ba hindi mo mapigilan magkwento? Yung estudyante namin sa IBL, sa yung dalawang estudyante ko na yun, nagpunta sila ng Kabanatuan na siya. Tama ba? Kabanatuan na sila siya. Tapos nagkikwento sila na nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-handle ng seminar sa isang malaking church. Parang mega church to yun. Noong una hindi ko maisip kung sino yung tinulokoy ng church. Yung pala yung church natin sa North, kila Pastor Michael Ann. So, church kaya tinutukoy. So, kaya nalaman ko, church pala nila sa Michael. Pero hindi, na-overwhelm ito sa kanila kasi tinuturuan nila, kasi mga young people sila, di ba? Pero tinuturuan nila mga adult. Mga katulad nila, yung adult naman, nila Alice. Right? Mula ate, mga first name. Ate Glo, yun. Oo, sorry. Kasi yung mga dati, sabihin ko sa atin, Ate Nori, Ate Glo. At least tinama ko. Mga ganun na yung mga atin. Hindi daw yung una daw, eliminate. Sabi, bakit yes ko yung atin? Kasi yung mga yun, baliktad. Ang mas aktibo doon, yung mga adult. Sa atin dito sa Manila, ang mas aktibo mga kabataan. Pag pinag-usapan yung kung sino yung hawak ng medicine sa kids, sino yung mamando rito sa mga ibang high schoolers, elementary, sa kanila baliktad. Karamihan mga nanay, mga auntie, mga tita. So, naging sila, na-bless sila, na-overwhelm sila, na-bless din sila sa mga share ng mga supposedly estudyante nila dun sa kanilang group. Dahil sa lima yung nagtuturo, sila yung na-assign magturo. Tapos sabi ko sa kanila, grabe, overwhelm sila. Sabi ko, imagine mo kung ganun tayo overwhelm sa totoong alam mo yung ginagawa ng Panginoon, yung sinasabi niya sa atin, na nag-uumapaw ka, na patitindahan niya na gusto ng mga bersikulo na nabasa mo. Mga pinakita sa iyo ng Panginoon ng pangako ng isang araw, kahit na ang hirap ng araw na yun, ang buong bibig mo, hindi yung hirap na dinagdadaanan mo, kundi kung gano'n katapat ang Panginoon at ang pangako niya sa iyo. Sigurado tuwing linggo, hindi tayo pahirapan mag-worship. Bakit? Kasi every Sunday,
We're looking forward for Sunday, the celebration day, for God's faithfulness mula Monday hanggang Saturday. Pagdating ng Sunday, exciting times mga corporately, lifting up our praise to Him. Dahil every day is an opportunity for you and I to worship God. Yung Sunday celebration na lang. Hindi ka nag-worship pag Sunday. Sunday is an opportunity for us na sama-sama mag-praise sa Kanya. Kasi araw-araw na ginawa ng Diyos ay worship natin sa Kanya. Amen? So ang tanong, ano ba ang totoo nangyayari sa atin? Kaya yung panalangin niya Apostle Paul, gusto niyo mas strengthen. Kaya pangatlo, gusto ng Panginoon sa atin, kung sa mag-develop yung character mo, hindi ito patungkol lahat sa iyo, kundi patungkol ito sa pag-work ng presence niya sa buhay. Yung working ng Holy Spirit sa buhay mo. Talaga bang nagiging sensitive pa tayo sa working niya? Talaga bang nakikinig tayo sa gusto niya sabihin sa atin? Ano yung sinasabi sa atin ng mga lady? Ano yung leading sa atin ng Holy Spirit? Alam mo, meron tayo yung strategy as a church. Nagpapasalamat tayo sa karunungan ng bigay ng Panginoon. Pero there are times na yung leading sa iyong Panginoon, wala dun sa kung paano mo hinandahin isang bagay. Pero malaki ang kinalaman ng methodology niya dun sa leading niya sa iyo. Maralaman mo lang yun, maririnig mo lang yun, kung gano'n mo hinandahin sa sarili mong maging lagi sa akin. Kung paano ka lagi nag-aakay sa kanya. Kung paano yung salita ng Diyos sa iyo, ay talagang hinahayaan mo na yun yung magbigay ng totoong direction sa iyo. Hindi ito patungkol sa strong will natin, mga kapatid. Hindi ito patungkol sa best intentions natin, mga kapatid. Hindi ito patungkol sa mga bagay na akala natin, magagawa natin on our own. But it has to do a lot of His working sa buhay natin. Ang tanong, inaalaw ba natin yun? Do we really allow His work na kumilo sa buhay natin, mga kapatid? Importante po yun. Kaya kung binabasa natin verse na ito, malaki ang kinalaman doon sa gusto niya i-develop sa atin, which is our character, to be more like Christ. It's not about you, it's all about Him, His purpose, and syempre, ano sabi ko na ulit, all about His work sa buhay natin pa rin, yung Holy Spirit, inaalaman natin yung working ng Holy Spirit. Because every time we forgot that yung character na yun is one of God's purpose para sa buhay mo, or kahit patungkol, lahat ito sa Panginoon, di patungkol sa iyo. Yung buhay mo, life is all about, your life is about, parang frustrated ka sa bawat circumstances na nahanapin mo. Bakit? Masabihin mo sa Panginoon, bakit? Lord, ano pang ginawa? Bakit ba na yan? Totoo yun naman yan, hindi naman natin matitili yan, mga kapatid. Totally natin, kahit ako nararanasan, bakit yung yan yung Panginoon? Bakit, Lord, hinayaan mo maging ganito? Bakit, Panginoon, nararanasan ko ito? Bakit ako nahihirapan? The moment na nagtatanong tayo sa Panginoon, walang masamang magtanong. Pero, kapag paghandong ka lang, hindi mo nakikita yung gusto gawin ng Panginoon. Then ang mismo yung, teka, hindi, ang purpose mo is, hindi, malaman mo yung purpose ng Panginoon, hindi yung mag-privilege ka. Yung ultimate purpose natin is nag-develop yung character natin. Yung makita natin yung ginagawa ng Panginoon para mas lumabas pa siya sa buhay natin. Natuwa ako sa isang kwento ng isang kabataan sa araw, kausap ko siya. Kamusta ka na? Kasi alam ko hindi magaling pinagdadaanan nila. Kamusta ka na? Usap kami. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Lord, lang. Nung nangyari yun, wala akong naranasan galit. Hindi ako nagtanong sa Panginoon bakit. Ang sinabi ko lang, Panginoon, alam mo may gagawin ka. Kasi, hindi naman ako kasama sa problema niya yung dapat eh. Pero ba't ako nalaman? So, alam ko kung may gagawin ka. Parang, wow. Bata pa itong kausap ko, pero yung isip niya, yung thought process niya, parang maunawaan niya. Sabi ko sa kanya, alam mo, kabataan, alam mo, ayos. Kaibigan, alam mo, tinandakan ng Panginoon dyan.
Siguro nung bago dumating pa yan, ang ganda ng quiet time mo, ang ganda ng devotions mo. Very observant siya eh. Sabi niya, malamang siguro basta kayo, inandaan ako ng bago nung dumating. Kasi kahit ako nung nalaman ng problema niya, kahit ako sasama ako doon sa dulo. Nagiging honest ako. Nung nalaman ko yung problema ng pamilya nila, parang makikitulog na ako, hindi pwede ito. Pero nung nalaman niya, parang natuwa. Hindi naman siya natutuwa na nahihirapan yung pamilya niya, pero natutuwa siya kasi alam niya na may plan ng Diyos. Ganun ba tayo kaya mag-isip? Di ba hindi? Pero malalaman lang natin na kapag paitulugan natin yung Panginoon, lahat ka na nandito. Patungkol sa ginagawa mo para makita ko ulit yung buhay. May kinalaman pala ito, Panginoon, para malaman mo yung purpose mo. Hindi pala ito patungkol lang sa akin. At sa pagkilos ng iyong banal na presensya sa buhay mo. So yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul na gusto niya ipanalangin sa mga kapatiran sa church ng Ephesus to be strengthened. Sabi doon, in the inner man. Now let's continue the verse. Sabi dito, that Christ, ano sabi doon? May dwell at your hearts. Pastor, hindi ko pa sila mananampalataya. Bakit hindi pa nag-dwell si Christ sa puso nila? Continue natin muna yung verse. By faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints that it is the breadth, length, and depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled, ang sabi lang, with all fullness of God. So hindi lang pala nais ng Panginoon na manahan niya sa atin, kundi gusto niya mapulutan tayo ng presence. Amen. Hindi kayo excited doon? Sino ba tayo para tahanan na? Para tahanan ka ng Diyos. Well, tayo bilang ligtas kung talagang tayo ay mananampalataya na nanahan na sa iyo Espiritu niya. Amen? Pero kinukuman niya tayo to be always filled with His presence, with His Spirit. Paano mangyayari yun? Paano magsisimula yun? May mga bagay na dapat kilalanin tayo, mga katotohanan sa buhay natin bilang mananampalataya na kung ano ka lang ngayon bilang anak ng Diyos. Ano yun? Na dahil ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, kilalanin mo kung sino yun. Kinanta natin kanina, di ba? Yung sa first song, yung kanta doon, I know who I am. Bilang anak ng Diyos, bibigyan ka niya ng kakayahan. Hindi ito patungkol sa willpower natin. Hindi ito patungkol sa magagandang intentions natin, pero may kinalaman ko talaga dun sa gusto niyang magawa mo para sa harian niya, kalooban niya, plano niya, at tayo niya para sa atin. So, kung gagawin pala natin itong mga bagay na ito, dapat natin paitulutan ng Panginoon na patibayin niya yung ating pananampalataya, hayaan natin ang Panginoon na patuloy na manahan sa atin na yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanyang salita, ang magbugat. Magbubugat yun sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nang sa ganon, maintindihan natin kung gaano kalawak, kahaba, kalalim, at kataas yung klase ng pag-ibig na yun ng Diyos na nais niya na lumabas sa atin. Yun naman po talaga yun. Yun naman ang vision natin. Pag nagmanan na si Christ sa buhay natin, lalabas na tayo ay magagawa natin mahinang kapwa. Kapatid sa pananampalataya, lalo na yung mga tao, kailangan makalimit sa salita ng Diyos. Pag gagawin tayo ng Panginoon, magawa natin ito in such a way na hindi ito basta-basta lang na para masabi na nakapag-minister ako, nakapag-Bible study ako, nakapag-small group ako. But this time, may iba yung pananaw natin, how we handle yung pinagkatiwala sa ating gawain para tayo ay magiging intentional sa approach natin sa Kanya. Na hindi ito patungkol sa isang oras lang, o 30 minutes, o 20 minutes na Bible study.
Pero may kinalaman na kung paano tayo magiging loob sa buhay nila. Doon na pasabi nagkakaroon ng chance na makita nila kung sino tayo at kung sino yung Diyos na pinag-iikuan natin. Ngayon yung mag-ilig naman sa kanila para makilala nila na ang lubos gusto nyo talaga si Kristo. Has nothing to do dun sa mga dali ang evangelism, pag-share mo lang ng patungkol sa Panginoon. Although may mga tinatawag tayong mga pagkakataon, binibigyan ng Panginoon na mag-share ka lang. Share mo ito, anak. Meron din sa mga ibang ginagawa natin, like yung mga nakasama natin sa opisina. Nakasama mo sa school, mga kabataan. Mga pagkakataon binibigay sa atin ng Panginoon sa mga tao sa paligid mo. Paano mo sila pamulin sa Panginoon? Sa pamamagitan ba ng pag-imbita lang natin sa kanila sa simbahan? Sa pamamagitan na ba ng pag-imbita natin sa kanila sa mga one-time reach event? Both of those are good. Pero nagiging sensitive ba tayo para sabihin, Panginoon, paano mo siya babahagian una sa paraan ng pamumuhay natin? At paano natin gagawin sa pamumuhay natin kung naiintindihan natin at paituloy na natin ang Panginoon na umilos sa atin. Kasi kung naroon nga lang mga kapatid, hindi natin magagawa. Kaya napakalaki nung sinasabi ng talata. Bakit? Kasi sinasabi pa rin sa verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that we might be filled with all the fullness of God. Verse 20, now, kasi sabi ng verse 2, now to him who is, ano sabi? Able to do exceedingly above all that we ask or think according to the power that ano daw? Works in us. So hindi ito patungkol sa gusto mong makuha sa mundo. Hindi ito patungkol sa mga bagay na gagawin ko to para makuha ko to. Marating ko to. Yung aspirations ko, yung mga plano ko, hindi yun. Kundi magawa mo yung kalooban niya. Magawa mo yung mga bagay ay pagkakaloob ng Panginoon ayon sa plano niya, ayon sa kalooban niya, mas maging epektibo ka pang mananampalataya para maabot natin ang mga taong nakakaya sa Panginoon. He is able to empower you through His grace, through His abounding grace, na magawa natin yung verse 21. Yung glory, magaling natin sa Panginoon. Kasi yung purpose natin. Sino nagbibigay sa atin ng kakayahan? Ang Diyos pa rin. Ang ano lang gagawin natin? Paitulutan mo, manampalataya ka, sumunod ka. Kasi pag hindi natin gagawin yun, you're missing the point kung bakit tayo as a church. I mean, na-miss mo yung totoong dahilan. Bakit ka naging Kristiyano? Ang tanong, Kristiyano ka nga ba talaga? Kasi kung Kristiyano talaga tayo, mahalagaan mo yung mahalaga sa Panginoon. Amen? Hindi natin babaliwala ito. At una, magsisimula sa patuloy natin pag-iakap sa relationship na meron ka at ako sa kanila. Yun yun. Paano kung iiwasan niya, Pastor? Next chapter tayo. Ephesians chapter 4. May dalawang verse dyan. Ano yung kailangan natin isang tabi? Verse 22 and 23. Sabi dito, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Kita niyo po, Ephesians 4, 22 and 23. And that ye put on the new man, which after God he created in righteousness and true holiness. Ano itong kailangan gawin? Number 1, sa verse 22, kailangan pumarin mo na yung luma mong pagkatao. Hindi ka na dyan. Anak ng Diyos. May bagong katakuhan ka na. Huwag ka na mabuhay sa luma mong pagkatao. Tapos pagpasok ng verse 23, ang kailangan ma-renew yung ating spirit. Yung ano yun, tinutukoy na doon. Yung soul natin. Araw-araw, kailangan natin ma-renew, ma-transform yung ating pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung nais ng Diyos para sa akin, nais ng Diyos para sa church. Sabi niya sa Romans 12:2, do not be conformed to this world or to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
That you may, ano daw, able to do what is pleasing, perfect, and acceptable. Sabi mo, kapatid, saan mo? So that you will able to do what is pleasing, perfect, diba? Acceptable. Ano ba na? Ang totoo niyan, marami tayong nami-miss mga kapatid kapag hindi tayo nag-ooperate sa school. Kanina nag-post si Brother namin. Ewan ko nakita yung ay saan pa namin. Sa group namin sa workers and diba? Kami ko nung pinost si Brother namin sa messenger ng grupo ng mga workers. Meron kasi kami dito every Sunday morning devotion. So, nagpo-post din sila ng mga devotional messages. Kanina nag-post ng video. Alam niyo yung pinost ng video, may nagtatry. Tapos, sinasabi doon sa video niya, sa loob ng 2 segundo, 2 minutes glance, sabi doon, na biglang tumunog yung phone mo. Hindi kasi ako tayo, hindi. Tumunog yung phone mo, nag-vibrate, or may notify. Habang nagtatry, anong usually ginagawa natin? Sabi niyo, tumitingin tayo. Tama ba? Punta ko lang yung pang makasalanan. Sana tumitingin ba? Kahit sabi mo, nandiyan pa yung sa nakamagnet pa yun. Tumitingin tayo, diba? Sa loob ng 2 minutes. So, pinakita sa video, may tumatawid. Sa loob lang ng 2 seconds, ha? Hindi niya napansin na sa kasalanan. Sa loob na ng 2 seconds, nung tumingin sa cellphone, hindi niya napansin yung sasakyan sumalubong yung pagkakas. Grabe, no? Sabi ko, nag-iinti ako din, ha? Ang lagi akong ganyan, eh. Nasaway ako ng asawa. Tumingin ka na dyan! Ano mo pa na si Paula? Totoo yun! Hindi, kaya ko yan. Pinanganak ako, nagagawa ko yan sa ulog ng sabay. Pero totoo na parang ako, ano? Tapos biglang pinarealize sa akin, worth it ba yun? Yung 2 minuto na yun, mas pinahalagaan mo yun, tapos lalabas lang para sa message, magkita tayo sa kakain tayo, kamusta ka na? Pero yung pinabangga mo, o nasa kasana, grabe, no? Dahil hindi ka nakafocus sa pagdadrive. Tapos naalala ko yung verse ko, fixing your eyes upon Jesus. Sino daw siya? Siya yung author and finisher of the Bible. Pero namimiss natin yung mga bagay na gusto gawin ng Panginoon sa buhay natin. Every time hindi tayo nakafocus. Worth it ba? Yung ginagawa natin, akala natin mahalaga. Pero yung focus mo wala sa Kanya. Pero kung nasa Kanya yung focus natin. Habang tayo nasa proseso, na tayo ay binabago ng Panginoon araw-araw para maging katulad niya. At araw-araw gusto niya ipaintindi sa'yo yung layunin mo para sa generation na to. Layunin natin para sa generation na to. O mas naninibago yung gusto lang natin. Yung plano lang natin. Tapos yung working ng Holy Spirit pa sa buhay natin. Gusto niya yung parahan sa'yo. Pero dahil hindi tayo nakaputok o nakafocus sa Panginoon, nalilis natin. Kaya parang minsan, kung saan tayo napapalpad, kung ano-ano nangyayari sa buhay natin. Which is hindi naman gusto ng Panginoon. Dumaan ka doon. Pero wala na yung focus mo sa Kanya. Bakit hindi mo ibalik yung focus mo sa Kanya? Na mas mahalaga. Hindi tama na walang pwedeng ikumpara sa plano, sa layunin, at sa pangalan ng Diyos. Kaysa kung ano man yung iisip mo. Na paraan mo, na plano mo, na gusto mong gawin mo sa buhay mo. Ang ganda nung katotohanan nito nung binabasa ko siya. Sinulat ako dito eh. Marami sa ating mga Kristyano, minsan
nami-misinterpret natin yung buhay na kasagana, patungkol sa komportableng buhay, patungkol lang sa pursuit of happiness natin, patungkol lang sa mga realization ng pangarap natin, ng mga dreams natin. Yung mga instant relief pag may problema ka. Siguro nag-pray ka para gusto mo mawala na yung problema mo. Totoo naman yun. Parang tayo na naman talaga. In other words, ang gusto talaga natin bilang Kristyano is an easy life. Ini-expect natin na yung heaven nandito sa lupa. Pero hindi mo ba naisip? Bakit pinagdali Lord yung heaven Lord? Kasi wala din yung heaven. Pero natitikman natin yung langit, napaportaste natin yung heaven, tuwing tayo ay in tune sa amin. Tuwing tayo ay puspos ng presensya. Tuwing tayo ay na-encounter natin yung pag-ibig. Pero sa dito, kasi ang totoo mo, gusto niya maranasan ko yun. Pagdating ng tamang ng fullness of time, doon kasama natin siya. Sa inandahan nila. Wala dito. So ano naman ang gagawin natin dito? Yung paano natin, purpose natin. Paano natin magagampanan yung purpose natin? Pag-ibahin natin ang spiritual life. Yung inner man. Yung sinasabi niya po sa ito yan. Doon natin maintindihan, mga kapatid. At malalaman natin kung saan ganun yan tayo dapat gustong gamitin, o direksyon ng buhay sa pamilya natin, at tayo bilang simbahan. Kamusta po kayo, church? Tomorrow po, atas po yung grupo ng ating ikinamang isa, tsaka ng mga estudyante po natin sa college seminar. Tama po. Kasama po natin sila sa prayer. Bukod sa prayers, baka meron pa kinakausap po Panginoon dito na gusto nyo maging kabahagi dito sa gagawin. I think they have dalawang batch po mga itong week na to, pati susunod na kasi na-cancel po yung Thailand natin. Pero pag-pray mo na talagang alam po magiging blessing yung trip na to sa kanila at ganoon din sa mga tao. Pero tayo as a church, maging sensitive din tayo sa ano bang magiging part of it. Siyempre, nandun yung pangalaman. At kung ano bang pwede natin gawin, pagtulong-tulungan natin. Kanina nabanggit din, ma'am, na may paparating na alos 6 na naman na bagong ito, ipo-poster natin dito. Tama ba? Ipo-poster natin. 6 sila. Yung 4 doon, nandito na sila ng December. Ano po ba sa nila? Ngayon, pagkakataon din natin as a church. Kung paano natin sila mali-disciple. Amen? Hindi lang natin sila naabot sa NYDC, hindi lang natin naabot sila sa effort na tuwing nagka-camp tayo doon. Pero this time, pagkakataon natin kung paano natin sila paalalayan na sila maging silang mabuhay para kay Kristo. Nagulat na ako, yung isa pala natin kasama dito si Pangilo. Kailangan ko pala siya mamabaptize. Kasi hindi ko pala baptize. Basta hindi pa ako baptize eh. Bakit hindi pa baptize? Kasi hindi pa ako nabaptize. Hindi yun. Walang kailangan yun. Pero talaga bang sumampalataya na kayo? Amen? Di ba kayo natutuwa doon yung mga bata na pupunta sa atin, naliligtas? Hindi ko sinasabing automatic na following day, ang na sila. Hindi pa mahaba pa yung sanctification process eh. Pero ibig sabihin, tayo ay binibigyan ng napakalaking pagkakataon ni Lord na makapag-minister sa kanila. Hindi, again, hindi natin to sinasabi dahil Pastor, ministry nila, mag-isa nila, Pastor, hindi po, ministry ko na pinagalog sa atin bilang simbahan. Anong role natin itong partner? Nandiyan na yan sa harapan natin. Paano natin sila tutulungan mabuti, i-minister. Pero, una sa lahat, kailangan ayusin muna natin ang sarili natin. Kasi mas magagawa natin ang tama kapag narinig natin ang hiling ng Diyos
sinasabi natin para sa atin kung paano natin sila i-decide. Amen? Amen. Amen. So, ipag-pray ko natin. Let's all stand. So, pag-awitin natin yung kanta natin ni Sister Bora. So, ikantayin natin itong song na ito. Sabi ng chorus, yung sabi sa song ng chorus, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, O Lord. Sana yung panalangin natin. Panalangin ito ng Panginoon. Nais ko ng Panginoon para sa akin. Kasi kung gusto natin maibalik ang kalularian sa Panginoon, gusto natin maingat na ibalik yung ating pagsama sa Kanya, kailangan natin ang presensya niya. Na siya maggagabay sa atin, magbibigay sa atin ng tamang pananaw, tamang puso. Una sa lahat, tamang puso. Paano tayo magkakaroon ng tamang puso? Sa tulong lang ng Panginoon. Sabi ng panalangin ni David, Panginoon, bigyan mo ko ng pusong dalisay. Ang ganun din yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay ang siyang patuloy magbago sa atin. Sabi ng sing, Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. So let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Again, Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. So let your Spirit come in power. Yes, God, change my life, that I may live. My Lord, so I yearn for you, Lord, to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, Lord, to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, Lord, to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power. Change my heart. To live for you, my God. Let your Spirit come in power. Change my life, that I may live for you, my What I believe is this, church, nasa atin na yung banal na Spirit. Kung tayo ay mananampalataya na, nandito na siya, hindi na siya bisita sa buhay natin. But we need to be filled with His presence. We need to be constantly filled with His presence. Nang sa ganun magawa natin yung purpose natin. Yung nais ng Panginoon. Kung paano tayo mabuhay sa loob ng tahanan, kung tayo ay magulang, kung paano natin palakihin
O raise yung ating mga anak. Kung kayo'y kabataan, ikaw ay anak, paano mo ipamumuhay si Kristo sa loob ng tahanan mo? At ganun din, kung ikaw man ay nasa eskwelahan o kasama mo yung mga kaibigan. Kung paano natin ipakilala ang Panginoon to make Him known sa loob ng opisina, hindi natin magagawa ito on our own church. But we can do it because God is able. Para bigyan niya tayo ng kakayahan, yung abounding grace niya, sapat. Para palakasin niya tayo. Magawa natin ito sa papupunin at tatasan ng pangalan. Kung yan ang nais mo, kaibigan, yan ang prayers. Prayers ko po sa inyo at panalangin ko sa sarili ko. Bakit di natin sama-sama ilapit? Totoo nga ito, Panginoon. Totoo nga ito, Panginoon. Sabihin natin, ang dami namin yung pinapanalangin, yung ilapit sa iyo. Pero, minsan nakakalimutan namin yung pinakamahalaga at yung palakasin mo aming pananampalataya. Kung yan ang nais mo, kaibigan. Kapatid, bakit di tayo manalangin dito sa harap? Sama-sama natin dahil sa Panginoon. Sama-sama natin ipanalangin ito sa bawat isa. At ganun din kami mga pastors. Sama mo kami sa panalangin sa mga bagay nito. Na huwag natin ma-miss yung pagkakataon na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Is that our prayers? Holy Spirit, come in power, change my heart, change my life. Dapat yung panalangin. Huwag tayong matakot sa Panginoon na lumapit. Mas matakot tayo kung tayo ay papalayo, kung tayo ay wala sa kalooban niya o hindi tayo nakafocus sa Kanya. Doon dapat tayo mas matauhan. Dahil nami-miss natin yung mga pagkakataon na dapat tayo mabuhay para sa Kanya. So I challenge you tonight. Come on. Ilapit mo sa Panginoon. Come on. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Marahil para sa iyo ang relasyon sa Panginoon ay pagpunta lang sa simbahan. Marahil ang relasyon mo sa Panginoon ay at least nakakapag-church ako. Pero hindi yun. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon ng totoong kaugnayan sa iyo na maging personal mo siya na Diyos. Na kahit saan dako ka naroon, kasama mo siya. Kasama mo yung presensya niya. Magsisimula lahat yan kung paniniwalaan mo kung sino si Kristo na anak at buktong na anak ng Diyos na ipinadala sa atin para makilala natin ang Panginoon. Siya yung namagitan. Siya yung naging dahilan para tayo ay mapatawad sa kasalanan natin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para takuin lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Naging kasalanan siya sa iyo at para sa atin para mapalaya. Namatay siya para mabuhay. Ang nais lang ng Panginoon kaibigan, sampalatayanan mo siya. Kung gusto mo siyang sampalatayanan, bakit hindi ka tumawag sa Kanya sa panalangin? Bakit hindi mo ibigay ang pananampalataya mo sa Kanya? Sabihin mo, Panginoong Hesus. Sabihin mo, Dakilang Diyos, Panginoong Hesus. Kayo po ang Diyos na nakapagligtas, na namagitan sa banal na Ama at sa aming makasalanan. Namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahat ng aming atraso, ang lahat ng aming kasalanan, ang lahat ng sumpa na nasa amin. Inahula para kami, bukod sa mapatawad, ay mabigyan ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Sinasampalataya mo. Inaanyayahan kita na maghari sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Alam mo kaibigan, kung ginawa mo yan, kung nanampalataya ka ng lubos at kinilala mo kung sino si Kristo, siya magbibigay sa iyo patuloy
ng kakayahan na mabuhay, matagumpay, kung makakilala sa Kanya. Ito magsisimula yun kasi ngayon, meron ka na relasyon sa Kanya. Tayo sama-sama ka na. Lord, salamat po sa pangungusap mo. Salamat sa paalala mo sa amin. Minsan nakakalimutan namin yung totoong dahilan kung bakit kami nandito sa simbahan. Hindi lang sa building na ito, kundi kung bakit kami nagsasama-sama. Minsan namimiss namin yung totoong layunin mo kung hindi namin paindulutan yung presensya mo na para sa amin. Kung hindi namin hayaan yung character namin na ma-develop to be more like you, Lord Jesus. At sa pamamagitan lamang ng iyong salita, ng iyong presensya na kumikilo sa buhay namin, ang iyong salita at presensya na kumikilo sa buhay namin para kami pag-uwi ng Diyos. At magampanan namin, Lord, yung role namin for this generation. Yung purpose namin na bilang simbahan, bukod sa makita ka sa buhay namin, Lord, umabot kami ng mga tao. Magdisipulo kami ng mga tao sa bawat pagkakataon binibigay mo sa simbahan ito. Na mag-ministeryo pa naman. Ito man sa Manila Boys Camp or sa iba't ibang lugar sa panig ng bansa nito. Huwag marahin sa opisina, kung marahin sa bahay namin, kung marahin sa eskwelahan. Lord, hayaan mo na gawin namin ito. Hindi sa sarili namin lakas, kundi sa kalakasan ng banal na Espiritu na nasa amin, na magpupuspos at nabibigay sa amin ng kakayahan na magawa namin ito para sa kalulagyan namin. Maraming salamat. Purihin po yung pangalan. Excited po kami for this week sa pagkilos na gagawin mo kung saan po kami gagawin. Maraming salamat po kami sa pangalan ng Jesus.